O God, sa panibagong araw, O Lord, ng pagsamba sa iyo. Tunay nga, Lord, kami magpupuri, O God, sa katotohanan, O God. In spirit and in truth, Lord, we will worship your holy name. Tunay nga, Lord, sa umagang ito, O God, ikaw lang aming itataas, Panginoon. Ikaw lang aming dadakilain, O God, dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay tapat, Panginoon. Maraming salamat po. Isa pong malakas ang palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus, O God. Lord, ikaw ang aming pinupuri, Panginoon. Ikaw ang aming itataas, O God. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah. O, pinupuri ka namin, O God. Hallelujah, Lord. Lord, you're the only one. You're the only one. Problema ba'y come on, church, hallelujah. Magtitiwala sa'yo, mga salita mo ay di nagbabago. Lord, problema may dumating. Problema may dumating. Even Lord, magtitiwala sa'yo. Walang ibang
Jesus. So isa nga pong malakas sa palakpak sa ating Diyos. Lord, salamat sa iyong kabutihan, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, O God. Patuloy kami aawit ng papuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. We bless you. We bless you, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, Lord. O pinupuri ka namin, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ako'y narito upang magpuri sa iyo. Lord, sa iyong kabanalan, O God. Malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Come on, church, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Hallelujah. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Lord, minsan pa ikaw lamang, O God. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa atin. Di kita bibiguin. Lord, magtatapat sa'yo. Hallelujah. Minsan pa, Lord, ikaw lamang. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang. Come on, church. Hallelujah. Oh, Jesus, bibiguin. Lord, maglilingkod ako, O God. Hallelujah. Kay buti mo. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang. Thank you, Jesus.
itaas po natin ating kamay natin sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Minsan pa, oh God, Lord, napakabuti mo. Gusto ko lang sana i-share, no, yung inaalala ko every time na meron akong problema or nasa middle ako ng aking pain, and gusto ko din na maalala nyo. And naalala nyo ba yung kwento ni Job? Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon and God allows it, is it because God believed in you? God allow it kasi naniniwala siya na kaya mo. Na kaya mong manalo sa battle na yun. And naalala ko pa nun, sabi pa ng Lord kay Satan, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan si Job. Kasi believe na believe si Lord kay Job. And alam ko, church, believe na believe din si Lord para sa atin. Kaya naman, kung meron tayong problema na pinagdadaanan ngayon, ito lang yung tatandaan nyo. God believes in you. God trusts you. At naniniwala siya sa kakayahang ibinigay niya sa iyo. So let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord, tunay kang ang mabuti, Lord God. Tunay kang mabuti sa bawat isa na naririto, Lord God. Kaya naman, Lord, allow us, Lord God, to praise you, Lord. To worship you, Lord. To honor you, Lord God. Kasi, Lord God, this is the least we can do, Lord God, para masuklian lahat ng katapatan at pagmamahal mo, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa pagmamahal mo. Lord, I pray, Lord God, sa gabing ito, Lord God, ikaw lang ang mamayani, Lord God. Itanim mo sa puso namin, Lord God, ang bawat salita, Lord God, na maririnig namin. Lord, we thank you, Lord God, for this day. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na pong umupo ang lahat at panoorin natin ang video na ito.
Magandang Sunday morning po sa inyong lahat. Ayan. Pakitaas nga po ang kamay ng lahat na nandito na may kasamang bata na edad 12 pababa. So, starting tayo sa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sino po sa inyo ang may kasamang bata na nasa ganong edad? Pataas po ng kamay. Ayan. So, this is something that we all should be excited about. Okay, this time, for the kids naman. Ayan, di ba? Meron tayong upcoming big event. And to tell us more about it, Teacher Susan, we have Teacher Susan and Teacher Irish. Okay, good morning po sa lahat. May incident sa Bible kung saan sinabi, yung may time na nagpipreach si Jesus and then may mga bata na gustong lumapit sa Kanya. And then what the disciples did, pine-prevent sila from coming to Jesus. Pero ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Ang sabi sa kanila ni Jesus, do not hinder these children to come to me, for the kingdom of heaven belongs to them. That's why ito po ay ating, nagpapasalamat tayo sa opportunity na meron tayo for this year na magkakaroon po tayo ng Vacation Bible School. Ano nga bang Vacation Bible School, Ate Irish? Ayan. So, again, good morning po. Inaanyayahan po namin kayo na umattend po sa mga kids po natin dyan sa ating Bible Vacation School na gaganapin po dito sa Praise Church. So, every Sunday lang po ito, same time po, 10 a.m. din po. So, parents, nakikiusap lang din po kami, no? Talagang i-engage po natin yung mga kids natin dito kasi sobrang saya po nito. Marami po silang matututunan. So, same po sa atin na natututo rin po tayo sa ating Sunday service. And aside from this po, no, pwede po ba yung mga kids po natin na nandyan pa po, baka pwede pong ihatid po natin sila sa mga ushers, no, para po sa ating kids church ngayong Sunday po. So, ayun po. Aside from that, Teacher Irish and Teacher Chen, hindi lang ito pang Sunday School, kundi pang outreach din. Okay, so sa mga outreaches po natin, magte-train tayo ng mga teachers this coming Saturday para ito po ay magawa din nila sa kanilang mga outreaches. So, inaasahan po namin yung mga teachers sa bawat outreach, be in our seminar and orientation this coming Saturday at 9 o'clock sa Matang Tubig Church. Ano po? Ganun din po, ini-open namin to, ang invitation na ito, to those who wanted to see the overview of what the Vacation Bible School, which is the Good Planet. Kaya ano nga ba to? Anong overview nito? So yung mga leaders din po ng mga outreach, you can join us on Saturday para makita nyo po ano po yung series of lessons na ito. Napakaganda po nito in follow-up to the message of Pastor John Arvin, pagmamahal sa ating bayan. Kasama po yan sa pagmamahal sa ating bayan, ang pangangalaga sa ating planet Earth o sa ating kapaligiran. Okay, maraming pong salamat. Wow, thank you, Lord. Congratulations din po sa ating Kids Church sa pagsasaayos po niya ng yung Daily Vacation Bible School natin. Napakaganda po nito. Marami dito talagang lumago, naging leader, at isa po talaga ang pastor niyo po sa bunga po ng gawain pong ito. Bago tayo magpatuloy, we would like to greet muna si Architect John Arvin Chua, Nagdaos po siya ng kaarawan kahapon, araw ng Maynila, araw ng San Juan. Pwede natin siyang buhusan ng tubig mamaya. And of course, nagdiriwang po ngayon ang napaka-espesyal sa puso ng lahat at ng marami. Pag pinakilala ko si Nanay Puring, dapat ganito po ang pagpapakilala dyan sa birthday. The reigning, undisputed, woman of the world of God, Nanay Puring Catalan. 93rd birthday niya po ngayon. Paggaling naman. Sige mas malakas na palakpak and then isang malakas na sigaw. Happy birthday, Nanay Puring! Tinan niyo po, isang sigaw pa ho na malakas, may papasok ng Jollibee dyan.
Si Jollibee, sasayaw na po yan. Ano po? Nanay Puring, happy birthday. You are inspiration to many. Your influence is beyond Praise Church. Ano po? Pag tinitingnan natin si nanay, ito yung buhay na pinapangarap marahil ng marami. Hindi nawala yung apoy sa paglilingkod. At the same time, meron din pong anak, dadalawa na lang po, ano, pero isang isang attorney, isang lawyer, isang doktor. Pagkatapos, grabe po, yung mga apo niya, grabe pinagpala ng Diyos. Sa iba, binabasa lang ito sa Bible, pero tayo nakikita na natin mismo yung katuparan ng Bible sa buhay ni Nanay Puring. Kaya tayo, meron tayong model. Gusto natin, habang nagkakaedad tayo, lumalalim tayo sa pagkakilala sa Panginoon, sa paglilingkod, at the same time po is makita natin yung ating mga descendants, mga kaapu-apuhan ay mas grabing pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo muna po tayong lahat. Thank you, Jesus. Perhaps sinasabing isa sa pinakamagaling na leader, ano po, nagsimula po sa Africa, si Nelson Mandela. Sabi niya, don't judge me by how I look and where I am today, but judge me by the many times I fell and I got up again. Huwag niyo akong husgahan sa marami kong pagkakadapa o pagkakamali. Husgahan niyo ako kung gaano kadalas ako, gaano karami akong bumangon at nagpatuloy. Imagine nakulong, pero paglaya, naging presidente po at iginagalang ng buong mundo. I don't know kung meron dito po sa buhay niyo, feeling niyo para kayong talo. Parang, mo na, inassume mo na at tinanggap mo na hanggang dito na lang tayo. Isa sa pinakamagaling din na leader sa London o sa Europe po is si Winston Churchill. A sign of success is one that walks through failure to failure and yet maintain an attitude of audacity. Nakaranas ng kabiguan, pero habang nabibigo, lalong tumatapang, lalong gumagaling. Parang ganito lang, pag in-interpret natin yung sinabi niya, tumakbo ng kagawad, barangay kagawad po, natalo. Sa susunod, tumakbo ng chairman, natalo. Tumakbo, pagkatapos niyang matalo sa pagka-chairman, lumaban ang kagawad ng bayan, natalo. Nung natalo po, lumabang vice mayor, natalo. Lumaban ng mayor, nanalo. Ilan sa atin dito yung pag nabibigo ka, lalo kang tumatapang, di ako kaya ng kabiguan. Magsasawa ang kabiguan sa akin, hindi ako titigil. Kung meron tayong audacious spirit na ganito po sa buhay, malaki ang tsansa po natin talaga na mabago ang pamilya natin at mundong ginagalawan natin. Mga kapatid, tatalakayin po natin ito. Talo na, nanalo pa. Mula sa kabiguan, nagkaroon pa ng matinding katagumpayan sa buhay. Pag-uusapan natin mamaya yung encounter ni Peter kay Jesus. But allow me to say this to you. Kung bigo ka sa oras na ito, parang walang-wala ka nang nakikitang pag-asa, allow God to speak in your life. Doon magkakaroon ng pagbabago. I don't know kung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, but allow God to speak in your situation. Pag inalo mo si God na magsalita sa buhay mo, there will be a change. There will be a transformation. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa trajectory ng buhay niyo po. Napapagod na po kasi kung makakita ng mga taong nabubuhay lang pero walang naaabot. Tatrabaho lang, napapagod, matutulog, gigising, pero walang contribution. Let me say this to you this morning. Ang gusto ni God sa atin, dalawang bagay, transformation and contribution. Hindi ka lang nais ni God na baguhin, gusto niya maging daan ka rin para may iba na mabago. Can I hear amen? Lagay natin yung kanang kamay sa tapat ng ating puso. Lord, marami sa amin ang bilis mag-isip ng pangit na bukas. Marami sa amin ang bilis makaisip ng negative na situation. But Lord Jesus, we allow you to speak in our life. We allow you to speak, Panginoon, sa amin pong sitwasyon.
At punuin mo ang aming puso po, O God, ng iyong mga salita na nagpapabago ng buhay. Ang iyong mga salita na nagpapabago ng takbo ng aming pamumuhay, ang iyong mga salita na dahilan upang hindi lang kami, O Diyos, magbabago ang buhay namin, kundi makakapag-contribute kami sa pagbabago ng kagandahan ng mundo na aming kinagalawan. Whatever we achieve, whatever we accomplish this morning, we give you all the praises, glory, and honor in Jesus' name. Amen at amen. Mas malakas sa palakpak ibigay natin sa Lord. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Okay? We will have a new sermon series po entitled, Doon Tayo sa Malalim. Nung inaayos po natin ito, hindi pa naman lumulubog yung yung parang, yung gustong pumunta sa Titanic, hindi po yung design po dito, Naisip ko lang yung idea talaga na doon tayo sa malalim, nakakasawa ho kasi sa mababaw. Yung walang naabot, walang nangyayaring maganda, walang mga challenges. Nakakaboard ang isang mundo na isa lang ang kulay. Ang mundo ay ginawa ng Diyos na makulay para po tayo po mas makita natin lalo ang ganda ng buhay. Ito po yung first encounter po na makita natin dito na na-encounter ni Jesus po itong mga alagad po nito at ang dami nangyari. Luke chapter 5 verse 1 to 4 lang muna po tayo. Okay? Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda. Naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isang mga bangka ng pag-aari ni Simon. Ito po si Peter, At hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya umupo at mula sa bangka ay nagturo siya sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim. Pumunta ka sa malalim at ihulog ang lambat. Ano ang purpose? Upang makahuli. Kung hindi ka pupunta sa malalim, kung hindi ka hahakbang, kung hindi ka magtsatsaga, walang mangyayari sa buhay po natin. Kaya tayong pagpalain ng Diyos, pero hindi mo maatim din ng Diyos na parang lahat na lang iaasa natin sa Diyos. Ang part natin, pumunta sa malalim, ang part ng Diyos, ibigay at pagpalain ang mga ginagawa mong pagsisikap. So, ang galing lang nito Same situation, same place, but different situation. Iisang panahon, magkaiba ng sitwasyon. Iisa ng panahon, magkaiba ng sitwasyon. Anong situation ni Jesus dito po? Si Jesus, ang problem, wala siyang space na pagsalitaan. Napakarami pong mga tao ang nakikinig sa kanya to the point na siksik na siya po. On the other hand, meron pong isang mama, ang pangalan Pedro, magdamag na ng huli, lot of space, walang huli. May dalawang uri ng tao po sa ngayon na narito ngayon. Merong space problem, walang paglagyan sa blessing ni God, at meron din naman pong emptiness problem, kinakapos at kulang pa din. Pero ano man ang sitwasyon mo, ang iisa ang kailangan natin. If you have a space problem, still you need Jesus. Pero kung kinakapos tayo, still, mas kailangan natin si Jesus. Pag sinabi ko pong space problem, ito po kasing problem ni Jesus. Magsasalita siya, ang daming tao. Samantalang sinisiksik si Jesus, grabe hindi issue kay Jesus yung walang makikinig Ang problema, sobrang daming gustong makinig kay Jesus, wala na siyang space. Hanggang sa napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Sabihin mo nating lahat, space problem. Ang space problem is a good problem. It speaks about expansion. It speaks about growth, increase. May mga tao, katulad ni Jesus, halos walang paglagyan. Ang issue niya sobrang dami. Kaya nga po, inilagay ko rin po, tingnan natin dito lang may verse tayo. Sa Amos 9:13, gusto ko lang itong basahin kasi
Totoo ba talaga yung space problem? Pwede ba talaga yung nag-aabot-abot na blessing? Pwede ba talaga yon? Gusto niyo po yon? Yung hindi pa nababawasan yung sa bank account mo, may idadagdag ka na naman. Kaya yung bangko, katakot-takot na promo yung pinibigay sa'yo. Hindi ba ganun sa bangko? Pag talagang lagi ka nakapagpapabayad, lahat ng loan gustong i-offer sa'yo eh. Ano po, samantalang nung wala ka pang pera, hindi ka makautang eh. Ba't nga kaya ganun ang bangko, no? Kung kailan wala kang pera, ayaw kang pautangin. Kapag marami kang pera sa bangko, saka ka naman aalukin. Sabihin natin, may tama ang bangko. O, hindi naman, tama sila, okay? Sinabi pa ng Panginoon tungkol sa mga taga-Israel, darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani. Sabihin natin lahat, darating ang araw. O most likely, hindi pa nila nararanasan, kaya darating ang araw. Sabi rito, hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani, sinisimula na naman ang pag-aararo. Nag-harvest sila, nagtatanim na naman. Ano to, nag-aabot-abot at hindi pa natatapos ang pagpisa ng ubas, panahon na naman ng pagtatanim nito. Ngunit titingnan ang napakaraming ubas na namumunga sa mga bundok at burol para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Sa mga kausap ko ngayon na nagnenegosyo po, kahit maliit lang yan, fishball, kikiam, squid ball, siomay, name it, ano man po yung business nyo po, I believe nagsimula tayong maliit, pero darating ang time, magkakaroon ng tinatawag na business expansion. Yung daming fishball, wala nang stick. Tagain ang problema, ano po? Hindi yung dami nang bumibili na ng bigas kila Ate Neng, wala na silang bigas. Sabi nila, sunugin na lang natin ang palengke ng Caloocan para magkaroon tayo ng expand. Hindi ko naman sinasabing pag gustong mag-expand kailangan sunugin ang lugar. Pero parang ganun yata. Pag hindi mapaalis ang isang lugar, magkakaroon ng sunugan. Pero huwag naman pong brutal. So, ang ngayon po, namong problema ka, paano palalakihin ang business? Pero time will come, pag naging masinop tayo, magkakaroon ka ng tinatawag na space problem, business expansion. Yung ang dami na ng laman ng bodega, pero kapos na naman dahil ang laki ng demand. Ang tawag natin doon, space problem. Sino po gusto ng space problem? Sino rito yung gusto nyo ministry expansion? Space problem din po ito. Naniniwala talaga tayo, time will come, hindi na talaga tayo magkakasya pa dito, kaya nga tayo nag-put up ng mga outreaches. Para yung lugar sana sa Binangonan, Rizal, sila na po doon, magparami na po talaga. Sa Malabon, sila na po doon. Sa Quezon City, hayaan natin na mag-expand, na mag-expand, na mag-expand. Ang tawag natin dyan is space problem, ministry expansion. Mas magandang problema ito. Ang problema yung hindi nag-expand. Alam niyo po bang may tinatawag din pong family expansion or space problem? Kasi kung ngayon nakatira ka sa isang apartment na isa lang yung room, pagkatapos isa lang ang anak mo, okay lang yan. Pero kapag nagdalawa na anak mo, kailangan mong humanap talaga ng apartment o sarili mong bahay na dalawa na ang kwarto. Kung 3 ang magiging anak mo, 3. Pero kung nais mong gamitin ang principle ng G12, magpatayo ka na ng building. Ang first floor, yung panganay mong anak, second floor, hanggang si bunso sa tuktok. So ang point lang natin, hindi pwedeng hindi lumalaki, hindi nag-e-expand. Ganun po talaga iyon. Ang tawag natin doon is space problem. So sabihin natin lahat, I want space problem. Ayoko naman problema yung wala ka ng paglagyan ng tagyawat. Ano po? Mahirap naman po yun. Space problem din po yun. Pero ayaw po natin noon. Pero yung problemang ito, magiging problema pag wala kang maliwanag na purpose. Kasi kung ipon ng ipon ka lang at hindi ka nagre-release, problem po yan. Sa Bible kasi, meron din pong mayaman na nag-ipon, wala na siyang paglagyan sa kanyang kamalig, ang hindi niya alam, mamamatay na siya. Kung yung 5 nakasakay po sa isang parang submarine, na Titan, na gustong makita ang Titanic, kung alam nilang mamamatay na siguro sila po, mga bilyonaryo po yun .
Siguro gagamitin nila talaga lahat ng paraan, ibigay ang pera para madugtungan lang ang buhay. Pero yun ang sinasabi nga po natin mga kapatid, hindi talaga ito paramihan ng resources, kundi paano natin ginagamit ang ating mga resources para sa Panginoon. Sino po sa atin gusto nyo po, ito ang picture nyo ng pagtanda, na sa aking pagtanda, araw-araw may minimum, may isa akong natutulungan, may binibigyan ako, pero hindi nauubos ang aking kabuhayan. Can I hear amen? Sino rito nangangarap na habang tumatanda po tayo, meron talaga tayong mga taong na pag-aaral, ano po? Isay mo, wow, dami mong bahay. O, wala namang problema yon, pero may nabigyan ka ba lang ba ng bahay? Iba ho kasi yung ganun na nakapag-aral, pero meron tulungan ka man lang ba nakapag-aral? So yung sinasabi po natin, huwag kang masiyahan na parang wala kang paglagyan, ipasa mo naman sa iba. Ano po? Kasi yun ang purpose talaga ni God. Kaya tayo binebless ni God to become a channel of blessing to many. O tingin po kayo sa akin, huwag ko tayong mananalangin yumaman nang hindi ka handang magbigay. Sasama ang loob mo. Huwag ka ring magpe-pray na yumaman na hindi ka handang mag-tithes. Kasi manghihinayang ka. Manghihinayang ka po. Si Sab saka si Derek po, yung may-ari ng Magna Prime, ang una talagang Christian, si Sabrina. Pagkatapos, hindi naman alam ni Sir Derek yung pagtatides. Parang tinutuos niya, sabi niya, ang laki naman ang binibigay natin sa Diyos. Hindi, normal yan. Ang kaibahan lang, sabi ni Derek, si Sab, hindi kinakabahan kahit magbigay ng malaki. Pero siya, dahil ngayon lang marahil, siyempre, naging Christian at na-orient sa ganyang bagay, sabi niya, ang laki rin pala, ano? Kaya mga kapatid, bata pa lang, sanayin na natin ang anak natin na mag-tithes para hindi sila nangihinayang na magbigay para sa Panginoon. Kasi the more na lumalaki ang tithes mo, isa lang ibig sabihin yan, lumalaki ang blessing na tinatanggap mo sa Panginoon. Amen? O mas malakas sa palakpak, ibigay natin, halis sa Panginoon. Hallelujah! So yan po yan, space problem. Actually, yung space problem na yan ang byproduct ng pagbibigay natin faithfully ng tithes sa ating Panginoon. Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali ko upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin nyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. Ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Hindi ang kalooban ng Diyos sa atin magkaroon lang. Hindi ang kalooban ng Diyos sa atin is makaraos lang. Alam nyo, nisan, ang nagiging problem natin, minimum mindset. Sabi niyo natin, minimum mindset. Maraming tao gusto makapag-aral lang sa college. Kahit ano pong eskwelahan. Drug Lord University, gusto mo doon. Minsan kasi yung gusto mo makapag-aral lang, ang sabi nating minimum mindset, makakain lang, basta may trabaho. Kung tatanungin mo si God, yan ba yung gusto niya sa iyo? Tingnan niyo po, dito ang gusto ni God, buhay na sapat at kasisiya at walang sukat pagkalagyan. Kaya kung wala pang pagsukat pagkalagyan, hindi pa natin naaabot yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Yung nakakapamasyal ka sa abroad nang hindi ka nangungutang. Nakakabili ka ng gamit na hindi mo kailangang i-credit card. Kasi alam mo, mas mura pag cash. So, yun ang gusto nating mangyari po sa Praise Church family. Mangangarap ka lang din, sagarin mo na yung pangarap mo para magkaroon ka ng space problem. Amen? O muli sabihin natin, space problem. Pero siyempre, lahat ng may problema sa space problem, nagsimula lang yan sa maliit. Sana from minimum mindset, magkaroon tayo ng maximum mindset. Yung pag nakaisip ka, tanungin mo lang na ganito, ito na lang ba talaga? Alam ba, wala namang masama po, walang masama sa GRC. Walang masama. Apakadami nating leader sa GRC. Pero pang GRC ka lang ba talaga? Kung lumaban ka pa ng higit, ngayon mo nare-realize, hindi lang pala ako pang GRC. Pang CRG ako. Binaliktad mo lang. Hindi ba? Pwede namang hindi ka pang TUP lang or pang PUP. Alisin mo yung P. U na lang. UP. Hindi ho ba?
Kaya nga mga kapatid, it's about time to have a maximum mindset if we want to have a space problem. Ang nakakaawa yung ano po, yung gusto mong matulog pero wala kang matulugan, wala kang space. Ang pangit po. Darating ang pagkakataon, i-honor ni God ang puso natin sa pagtatapat mo sa Panginoon at sa mga maliliit na bagay na ginagawa mo at patuloy na ginagawa mo, dadalin tayo ng Diyos na pauunlarin niya tayo at mararanasan natin ang space problem. Okay? Malakas na palakpak muli para sa Panginoon. Ang pangalawang problema ay ang problema ni Peter. Ang problema ni Peter is emptiness problem. Emptiness problem. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag, nagpakapagod po kami. Wala kaming nahuli. Hindi nakahuli o walang nahuli sila Peter kasi tinamad sila. Yung nagpunta nga sila sa dagat, hindi naman nila inihulog yung kanilang lambat. Wala ka talagang mahuhuli. No, they are specialists. They are expert na mangingisda. Pero may pagkakataon din pala, kahit nagsipag ka, kahit pala pursigido ka, merong pagkakataon, minsan nabobokya din tayo at walang huli. Sino po rito ang aware na walang business na paganito? Yung kumikita ka ngayon, feeling mo lagi kang kumikita? Sino sa inyo po nakatuklas na ang business pa ganito? Hindi ibig sabihin nakakatanggap ka ng pera, ubusan, 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 walang katapusan, darating yan. Hindi totoo, calamity will come. Sila Peter, ngayon lang ba sila walang nahuli? Most likely, marami silang mga nahuli noong nakaraan. Pero laking gulat nila, hindi pala ibig sabihin nakahuli ako kahapon, bukas makakahuli ako. Kaya hindi mas malungkot ang buhay, kahit wala kang huli ngayon, pero kung may ipon ka kahapon, kung may savings tayo kahapon, kung meron tayong naitabi kahapon, yung nakapagtabi ka sa pag-aaral, nakapagtabi ka sa panahon na magkakasakit ka, sa panahon ng emergency na aksidenteng hindi mo inaasahan, hindi masyadong masakit. Ang masakit, yung alam mo na dapat meron ka, pero dahil hindi mo inipon, nawala. Sabihin niyo sa katabi niyo po, hindi ikaw yung tinutukoy ni Pastor. Nasa ibang church. Nakakalibang po kasi ang pera. Ang pera po is para siyang drugs. Totoo po alam niyo po bang ang pera talaga parang drugs? Naiiba yung pakiramdam mo pag may pera. Yung matatanda nga po, mahina ang pandinig, pero pag sinabi mong, Nanay, may pera pa ba kayo? Wala na. Kahit 10 meters, naririnig niya. Pagkatapos pag inabutan mo, para nakatira talaga ng 10 Enerbon, saka 30 Rebicon. May kakaiba ho talaga siya, pero alam ba, wala ka namang pera, ang lungkot ng buhay, para may cancer, stage 20. May ganun po. Again, walang buhay ang pera, pero ang dami niyang nagagawa sa buhay po ng isang tao. Kaya yung emptiness problem, ayaw natin ito. Ayaw natin ang emptiness problem. Yung nauubusan ka. Sino po ba rito yung taas nga ang kamay, talagang lumaki sa sobrang kahirapan. Sige nga, taas ang kamay nung baybay na sobrang kahirapan, yung pati yung ipis nila walang makain. Yung meron kayong ipis, pinadala nyo sa DSWD, sabi mo sa ipis, masakit man tanggapin, pero wala kang future sa bahay na ito. Minsan ganun pati ipis, ang lungkot, butiki, wala man lang makakapit. Totoo po, sino rito yung nakaka-relate ka, nakakaiyak yung kahirapan? Yung naranasan mo, grabe kang pinalaya sa inuupahan mo dahil hindi ka na nakakabayad ng 30 taon. Uy, ang bait. Ang bait, 30 years, ngayon ka lang pinalayas, akala mo kasi iyon na, yung pala, hindi mo na-realize, nangungupa. Ang sakit po noon ng emptiness problem, yung may gusto kang kainin, hindi mo mabili. Pagkatapos, yun sa pang-tuition, gusto mo mag-aral,
Wala ka namang pang tuition. Ang tawag ko doon, emptiness problem. Yung gusto mong kumain pero hindi ka pa makakain. Yung kumain ka pero gusto... Sino natin dito po, no? Kumain ka, gutom ka pa din. Kaya ang tawag natin doon, yung word na na-deprive ka sa maraming bagay, may gusto kang bilhin, ang mura lang, hindi mo mabili. Mga kapatid, iwanan natin yung tinatawag nating emptiness problem. Lugar ang saan kasalatan as in walang-wala. Sabihin natin lahat, walang-wala. Ayaw natin mamatay ng walang-wala. But there is one good thing sa space problem. Yung space problem, iyan ang gustong-gusto ng Diyos na punuin. Yan ang magandang balita kasi tingnan nyo po. Alam nyo bang gustong-gusto ng Diyos ang mga empty na bagay or sisidlan? Empty boat. Ilan yung boat ni Peter po na dala? Most likely, dalawa lang ang bangka ka-partner. Sayang kung 10 bangka pala yung rumesbak si Peter, 10 yung pupunuin. Ang mahirap, kukunti ang lalagyan po natin. Pag wala tayong lalagyan, walang pupunuin ng Diyos. Amen? So kaya po, kahit wala pa, kahit hindi pa dumarating, ihanda natin yung lalagyan. Like for example, passport. Sino may passport po dito na pang-valid ID? Ang purpose mo, pang-valid ID. Gusto mong pumunta sa abroad, ni passport, wala ka. Paano kaya allow ni God? Gusto mong magkapera, wala ka man lang bank account, alkansya, okay lang yan. Ihanda mo yung lalagyan. Alam nyo po, hindi mahirap sa Diyos na punuin ang mga empty na lalagyan. Amen? Kaya nga po, even yung pangarap, kailangan laging may pangarap sa puso natin, iyon ang pupunuin at tutuparin ng Diyos. Kaya nga po, yung empty na to, we should love it, emptiness po, na mga bagay na pupunin ng Diyos. Number 2, tingnan natin to. Alam nyo bang gustong-gusto ng Diyos ang mga empty na bagay, mga empty jars? Tama ba yung si Prophet Elijah o Elisha? Yung langis, hindi po ba? Kumuha ka ng mga basyong bote. Bakit? Bebenta natin yung mga bote sa junk shop. Ano po? Maglilinis tayo ng bote. Nako. Kahapon po, nag-training ako ng mga, siguro mga 10 to 12 na mga professionals sa SIPAT. Nag-training po ako doon maghapon, mga around 9 to 4. Alam niyo yung dalawa doon, kung ilalarawan mo ang buhay mo, paano mo ipipicture ang buhay mo? Dalawa doon, pinicture ang buhay, bote. Sabi natin lang niya, bote. Or battle. Alam niyo po, alauna pa lang doon ng madaling araw, naguhugas na sila ng bonte. Gis lang yata yun sentimo. Wala pang 25 cents. Sino na sa atin dito nakaranas? Di ba maraming inaalipungha sa paa? Wala naman sa nguso, May iba po inalipungha po sa kamay, kahuhugas po nila ng bote. Pero sabi nung isang lalaki, dito po ako pinag-aral ng Diyos. Kahit napakahirap, gumigising po kami ng maga, sabi nung isang babae naman na naghuhugas ng bote po, dumadaan po ako sa compound namin, naririnig ko ang hilik ng mga kapitbahay ko, ang sarap nilang matulog. Pero kami madaling araw pa lang naglilinis na ng bote, pero alam niyo ho, grabe rin ho silang nakatapos na rin ng pag-aaral. Minsan kawawa rin po yung mga tao na walang naranasang hirap o pagsisikap, hindi ho sila magsisikap Lalo yung nakatanggap ng easy money. Kaya nga yung drugs, di ba? Patay naman ang kabayaran ho niyan. Hindi ho ba? Kaya mga kapatid, kung nahihirapan ka ngayon, puhunan mo yan. Kung medyo nasasaktan ka ngayon, puhunan mo yan para maging matatag, matapang at pagpalain sa buhay. Maaring marami tayo ngayong basyo na hindi mo alam ang gagawin mo. May makina ka, hindi nagagamit. Kaya magpadala ng Diyos ng mga tela para tahiin mo yan. Ang mahalaga, dapat may lalagyan ka at puhunan ka sa buhay. Malakas na palakpak muna para sa Lord.
How about empty heart? Kung may empty heart po dito ngayon, nalulungkot ka, walang masyado nangyayari sa buhay mo, it's about time, alam niyo po, attracted na attracted po si God sa mga empty na bagay. Ihanda mo lang, maghanda ka ng lalagyan, ang Diyos ang magpupuno. Kaya dito sa Praise Church, seryosohin mo lang ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi pwedeng hindi mabago po ang iyong buhay. Hindi pwedeng walang gawin ang Diyos sa iyong buhay. Kung nanatili tayong empty, hindi kasalanan ito ng Diyos. Huwag kang tumigil mangarap. Huwag kang tumigil magsikap. Huwag kang tumigil mag-aral. Muli sa mga kabataang narito ngayon, bukas ka na magsasaya. Sasaya ka habang buhay, pero yung hindi ka pa nagsisika, puro saya. Buti nga dito sa atin, wala naglalato-lato, ano ho? Nakakalata yung lato-lato. Kumita ba? Ang hirap, ano po? Manlalata ka, kalalato-lato. Kaya mas maganda po yung nanlalata tayo sa mas makabuluhan na bagay. Amen? O malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! Question natin ngayon, pwede ba magsama ang araw ng kabiguan at araw ng tagumpay? Sa isang pagkakataon, pag pinag-aralan natin yung kwento ni Peter at ni Jesus, ang sagot natin, oo. Pwede yung araw ng matindi mong kabiguan ay araw din ng matindi mong tagumpay. Diyos lang ang makagagawa noon. Yung talo na, nanalo pa. Hindi ba si Pia Wurzbach, bago mag-Miss Universe, tanggap niya na runner-up lang po siya? Nagkamali pala yung host. Siya pala yung Miss Universe. Asang-asa, talo. Tinanggap na talo, panalo pa pala. Yung mga katabi po nyo na minsan mukhang talo, panalo po yan. Mukhang talo lang yan, pero panalo yan. Okay? So, pwedeng pagsamahin ni God. Pwede. Ang kaibahan nga lang, allow God to speak to your life, to your situation. Without God, parang napaka-imposible na may magbago. Pero kahit gaano ka katalo, kabiguan, kalungkot, napakalaki pa rin ang tsansa at pagkakataon natin na maayos at mabago ang buhay natin. And this is my prayer to you. Dating walang-wala, ngayon ay lubos-lubos ang pagpapala. Yung gusto po nito, ito ang maging buhay, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Hindi ba yan ang mga gagandang kwento? Yung dating walang-wala, hindi yung dating meron, ngayon ay wala. Hindi po magandang kwento yun. Dati, nakatira kami dyan eh. Dati, amin yan eh. Yung lupa na yon hanggang doon, kanila yun. Yung wala ka man lang maituro. Alam mo, lalo na yung mga kabataan, may malakas tayong hiya eh. Yung gustong-gusto nating isama, mga barkada natin, pero nahihiya ka, wala ka man lang maipagmalaki sa bahay nyo. Aware ho tayo sa mga ganyang bagay. Yan ang nilakaran natin. Pero again, darating ang pagkakataon, maaring sa ngayon lang yan walang-wala, pero darating ang pagkakataon, meron tayo. Ang keyword po dito is the word ephanago. Ano po? Ephanago. To lead up upon a ship upon the deep, to put out, to lead back, to return. Wow! Ang ganda ng word na ephanago na to. Ito yung word na ginamit sa umusad ka ng kaunti, pumunta ka sa malalim, same word. Umusad ka ng kaunti, pumunta ka sa malalim, ephanago. O may kailangan kang balikan, may kailangan kang puntahan, may kailangan hakbangan. Yan ang word po na ephanago. Ang ephanago po is this. Parang ganito lang ang picture. Eto ka ngayon, alis ka sa kinaroroonan mo. Alam mo na ngang mahirap ka, umalis ka sa kinaroroonan mo. Alam mo na ngang walang nangyayari, umalis ka sa kinaroroonan mo. Minsan, aware tayo na walang nangyayari, pero wala naman tayong ginagawa, anong mangyayari? Marami pa naman tao nagsasabi, hirap ng buhay, ano? Nakarinig, mahirap din ba? Oo nga, ano? Hirap ng buhay, ano? Wala kasi kayong ginagawa, puro kayo tanungan. Kaya laging mahirap ang buhay. Ang pangit na every 10 years, ang kwento mo, rayuma, tumaas ang BP. Ang 10 years po, napakahabang panahon. Si Jesus Christ, 3 days lang, binago niya ang buong mundo. Ikaw, ilan ang kailangan mong araw para mabago talaga ang buhay mo? O wala kang hinihintay na araw? Iyon ang mahirap. So, dalawang bagay po ito, no? To move away from something, to move further into something. Move away from something. Ito yung lupa,
umalis ka lang ng kaunti, tumapa ka sa tubig. Pero yung ipanago din, to move further. Sa isa, pwede ka pang bumalik sa pampang, pero kapag nasa further ka, wala ka nang aapakang lupa. Pag hindi ka sanay sa madali, hindi ka makakarating doon sa mahirap. Kapag hindi ka humakbang ng maliit, hindi mo mahakbangan ang malaki. Kaya nga, sanayin muna natin ang sarili natin na humakbang ng maliit. Paano tayo pupunta sa malalim? Number 1, move from where you are. Lumayo siya sa isang mga bangka sa pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Ano po yung alam mo? Doon ka magsimula. Ano yung kaya mo pang gawin? Doon ka pa magsimula. Nakakahinayang ang lakas, talino, karanasan nang hindi po nagagamit. May kinukwento mo. May alam ako dyan sa pagiging mekaniko eh. May alam po pala kayo, ba't ayaw nyo pong gamitin? Kaysa nanonood lang po kayo ng Wawawi. Meron pa ba noon? Wala na yata. Bulagait na lang, okay? So, kung anong alam mo, doon ka muna magsalita. Kung pagtitinda lang po muna ang alam natin, doon ka magsimula. Huwag kang magsisimula agad ng sobrang malaki, lalo na nang hindi pa natin alam. Masyado tayong masasaktan. At lagi sinasabi ng karamihan, huwag kang magsisimula ng sobrang laki ng puhunan. Lagi ko po itong naririnig sa mga nagnenegosyo. Mamuhunan ng maliit, kumita ng malaki. Mamuhunan ng maliit, tumubo ng malaki. Yan ang alamat ng tubong lugaw. Grabe, hindi mo na makita ang bigas sa sobrang labnaw. Grabe po yan. Yung kapatid ko po, sa sobrang tiyaga, yung nasa Italy po ngayon, nagluluto lang ng munggo. Diyan ang tinitinda niya. Nagmamadali siya, may bumibili. Isinalok niya yung munggo, hindi niya nahalo. Sabi niya, ate, ang munggo pala sa inyo, tubig na lang. Tumitining po kasi ang munggo pag hindi hinalo po eh. Pero ang point natin, katsa-tsaga, may naabot sa buhay. Katsa-tsaga, kahit maliit lang, wala kayong makikitang nasa itaas, nasa malaki, na hindi nagsimula sa maliit. Kaya sabi naman, naririnig nyo naman to, think big, start small. Move from where you are. Maaaring nasa mahirap ka ngayon. Katabi mo yung school, eto muna kaya, dyan ka mag-aral. Habang nag-aaral, meron ka pa palang space, pwede ka magtrabaho. Natutuwa po kay Noel, nag-uusap kami ni Noel. Ito kasi talagang grabe ito, ang sipag ni Noel, asawa ni Bella, 12 gusto nitong maging anak kaya masikap ito eh. Para nakuha niya yung mindset na ganito, ba't ka magmamadaling umuwi sa bahay kung wala ka naman ibang gagawin? Mag-overtime ka. Ba't ka nagmamadaling umuwi? Kasi yung kama ko madalas kami magkatampuhan, hindi na raw ako umuwi. Hindi po. Minsan kasi ang mga tamad, hindi pa talaga tapos, gusto nang umuwi, kapapasok lang uwi na. Sa school, ganyan lang sa school, kaapak lang sa gate, uwi na, absent ako. Grabe, ayaw talaga. Yung mga gusto lang matapos ang isang bagay pero ayaw matuto. So, move from where you are. Number 2 is, go beyond the surface. Nang matapos na siya sa pagsalita ay sinabi kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog nyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Mga kapatid, huwag po tayong masatisfied na habang buhay tayo, empleyado. I believe, unless na lang kung ang peg mo at katulad ay si Mr. Ramon Ang na presidente po ng San Miguel. Siya po ang bilyonaryo na empleyado. Pero ang sinasabi natin, huwag masiyahan kung meron pang masigit. Huwag masiyahan kung meron pang mas mataas sa buhay. Kasi ang kalaban na natin, yung pag nakatikim tayo, parang okay na. Kahit papano, meron naman. Kahit papano, meron ito. Kahit papano, huwag ka lang masiyahan. Ako po talaga nangangarap po ako, lalo na po sa atin dito na nakatira sa mga kapitbahay natin ngayon, na parang araw-araw may pista, may paliga, may palatulato, lahat.
Nabubuwisit ka. Ang ingay naman sa community ito, bumili po kayo ng subdivision o tumira po kayo sa subdivision, kasama nyo pong binili doon yung katahimikan. Kasi hindi pwede mag-video okay, mapano ka Sa barangay natin, kahit isumbong mo sa barangay, si chairman pala yung nagpapatugtog. Paano ka magsusumbong? Anong number ang gusto mong kantahin? Yun ang sasabihin lang sa iyo. So, go beyond. Sabi natin lahat, go beyond. Akala mo, isa lang ang gusto sa iyo ni God, 2 pala, 3 pala, 4 pala, 5 pala, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit ka magdedwell sa isang maliit na bagay, meron palang mas malaki? Sabi ko nga po, bakit mo kailangang lumangoy kung kaya palang lakarin? Bakit mo kailangan pong lakarin kung pwede naman palang takbuhin? Bakit ka tatakbo kung pwede namang lumipad? Iyan na lang ba yung option mo? Iyon na lang yung nakikita mo? Mga kapatid, may mas higit pa sa ating nakikita kung tayo lang po ay magsisikap at lalong mananalig. There is more. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Lord. Tingnan niyo po itong si David and Goliath po. Bago po ginapi po ni David si Goliath, na nung ginapi niya si Goliath, naging hari siya ng Israel. Pero backstory, again, bago siya naging hari ng Israel, meron muna siyang nagapi na Goliath na hindi naman agad Goliath ang nagapi niya. Ang nagapi niya po, malalaki rin namang leon. Pero hindi lang nabanggit po sa Bible, tingin ko lang. Hindi rin siguro sa lion and bear po ginapi ni David to. Siguro eto si David, kunyari lang po ito, kunyari lang. Huwag niyo naman po akong pasabihin, mali tinuturo ni Pastor. Po? Siguro si David nagsimula sa tumbang preso. Siguro ang hinihit niya mga lata. Sunod mga daga. Pak! Pero ang galing. Naging sharpshooter siya. Masdan niyo yung mga anak, be sensitive, be observant. Yung anak nyo, ang galing mag-fold ng mga papel. Yung anak nyo, grabe, electrical engineer ang anak ko. Bakit? Yung tinidor, sinusuksok sa plug po ng kuryente. Nakuryente. Namatay. Funeral service siguro. Ang plano niya. So, maging maalam lang po, may mga anak kayo magaling sa math, magaling sa English, magaling mangupit. May idea na kayo kung ano ang bukas ng anak nyo. So, suportahan natin. Hindi ko po alam pero magaling po ako sa dama. Pero yung anak ko po ngayon sa chess, in-invite po siya ng school nila na i-represent dito po sa, grabe pala itong sa mga masangkay, Puro pala to? Puro pala to Chinese school. Ano po yung St. Stephen, ano pa? Hope Christian High School, Chiang Kai-shek, Kikiam, Squidball, halo-halo pala dyan. Pero nakakatuwa lang na makita yung anak mo, buti na lang po yung anak ko medyo maputi sa asawa ko nagmana, saka medyo singket. Sabi ko, anak, pagpapasok ka, palilitin mo yung mata mo. Chinese po ako Songkol Ano po? Suportahan natin yung mga anak natin na may maliit na ginagawa. Hint po yan kung ano sila magiging bukas. Suportahan natin. Sayaw ng saway. Ang ingay nyo, pinalo mo. Magaling pala na dancer yung anak mo. Pinalo mo na baldado. Ikaw ang naging sanhi, kaya hindi natupad ang kanyang pangarap. Mahirap yung wala kang nakikita mo sa anak mo. Tanungin mo, anak, parang wala ka malang pinagsisikapan. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Sige nga, let me end with this. Sige nga, keyboard na tayo po. Sino na nakapag-Starbucks dito? Taas ang kamay, lahat na nakarating sa Starbucks. Wow. Parang wala nakarating Sino po may-ari noon? Roland Garcia po. Big Bro yun. Howard Schultz po. Hindi po siya mayaman. Hindi po siya mayaman. Nakatira po siya sa bahay na pinagawa ng gobyerno. Kaya po siya nakapag-aral kasi humiling siya at humingi ng tulong sa gobyerno. In a sense, para nag-loan. Pag nagkatrabaho siya, sa kanya babayaran.
Nakagraduate siya ng college, siya ang kauna-unahang nakatapos ng college sa pamilya niya. By the way, congratulations sa mga graduate sa taong ito. Gusto ko po kayong maka-dinner, yung mga graduate ngayon po ng college. And then bigyan natin ang tigi-tigi 1 million na cheque na kunya-kunyarian lang para at least sanay na kayong humawak. O yung mga cum laude natin na gusto po namin kayong makasama. Tuwan-tuwa ang praise church sa mga nakapag-aaral, nakapagtatapos. Kaya lang medyo nalulungkot ako. Pag may mga graduate, ang lahat ng comment, congrats. Hindi ba ang sarap ng comment mo, anak, ano gusto mo? Congrats! Magkano ba ang congrats? Wala pang piso eh. Anak, may favorite ka bang shoes? Sapatusin ko mukha mo. Hindi, napakasarap. Di ba congrats lang ba yung... Baguhin kaya natin ang mentality. Ang hirap mag-aral. I want to suggest talaga, even sa church, pag meron dito gusto mag-doktor, hindi pwedeng hindi maging part ang praise church. Kasi ang hirap ng pagiging doktor. Kung gusto natin maging lawyer, hindi kami papayag na hindi ka matulungan sa pagiging lawyer. Bibigyan ka namin ng cell group na may kaso. Wag naman. O halimbawa, wag na ganito. May magde-dentist uli. Bibigyan ka namin ng mga pasyenteng bungi. Hindi ba ang sarap suportahan nakapagtapos ng pag-aaral? So itong si Howard Schultz, kauna-unahan nakatapos sa college. Maganda ba yon? At least na break. Ang daming pamilya, ni isa walang nakatapos sa pag-aaral. Pag pumasok po ako sa bahay, ang una kong titingnan, may diploma ba dito? Pero kung hindi kayo makapagpaaral at gusto nyo ng diploma, may miyembro tayo dito, si Kuya Ber. Kayang-kaya niyang gumawa ng peking diploma. 7,000 lang. Tama ba kay Ber? 7,000 Pero may discounted po pag sa kanya mga 6,500. 6,500. Pero ngayon si Kuya Ber, iniwanan niya ang trabaho ngayon, nagsisikap at magkakaroon ng tunay na diploma. At sa ngayon, isa po sa scholar natin at pabaon, anak niya. Amen? Nag-aaral pa lang ang anak niya, may diploma na. Okay, Ber, ha? Angat tayo. So, itong nagtrabaho ngayon to sa kapihan, sa Starbucks. Ang galing niya. Hanggang sa umalis siya, naggawa po siya ng sarili niyang kapihan hanggang sa ibinenta rin po ng Starbucks sa kanya. Yung store na rin. Ngayon, si Starbucks nito, si Howard Schultz, siya na yung may-ari. Tingnan nyo, I believe life is a series of near misses. Marami sa atin, may naabot ka sana, kaya lang na-miss mo. Tumigil. Basta nahihirapan, malapit nang maabot. Basta gustong patigilin ka ng sitwasyon at ng kaaway, ibig sabihin, abot kamay mo na ang katuparan ng mga pangarap kasi ayaw ng dyablo na may maabot ka, na may malayo kang marating, na may matindi kang patutunguhan, isang malaking depression sa demonyo na may maganda kang future na nakukuha para sa Diyos. Kahit nga ikaw hindi nakapagtapos, pag nakapagtapos, ang sarap ng pakiramdam mo eh. Thank you, Lord. Thank you, God. A lot of what we ascribe to luck is not luck at all. Hindi talaga swerte. It's seizing the day of accepting responsibility for your future. Pag walang nangyari sa future ko, kasalanan ko, hindi kasalanan ng pamilya ko. Kapag walang nangyari sa buhay ko, hindi kasalanan ng gobyerno. Kapag walang nangyari sa future ko, hindi kasalanan ng magulang ko. Huwag kang magturo. Ikaw ang guguhit ng pangarap na ninanais. At tutulungan ka ng Diyos sa mga bagay na gusto mong iguhit, marating, at maabot sa buhay. It's seeing what other people don't see and pursuing that vision. Pastor Loy, ano ang challenge natin sa umagang ito? Ang challenge natin sa umagang ito ay ito. Habang nagkakape ka, mangarap ka. Magkapangirap ka naman, baby. Kapila ka lang ng kape, lalo kang ninenervyos. Pag
nagkakape ka, ang hirap magpasahod ng 100 katao. Hindi ba mas masarap yung ikaw nagpapasweldo kaysa ikaw yung sumusweldo? Nakakita na po ba kayo ng ganito? Tingin po kayo sa akin. Nakakita na po ba kayo ng empleyado pinagalitan ng boss? Pinagmalaki. Pare, pinagalitan ko yung boss ko eh. Mahina magpalakad eh. Wala kayong makikitang ganun. Ang lagi niyong makikita, boss may pinagalitan. Sana magalit ka naman. Pero that time, boss ka na. Eh kasi, ikaw yung utak eh, ikaw yung nagpapatakbo. So mga kapatid, mayroong malayo at malalim na inihanda ang Diyos na nais niya na ating marating. At doon tayo sa malalim na patutunguhan. Mangarap po tayo sa lahat ng may pinagpapaaral ngayon. Mangarap man lang tayo na yung eskwelahan natin kulay blue, kulay green, kulay maroon, kulay red, kulay gold, kulay yellow, kulay arthritis. Mangarap lang. Kasi at the end of the day, napakagandang legacy at pamana ng education. Yung parang tinipid mo yung lahat, education pa yung tinipid mo. Kaya nga po, I hate grand wedding. Pasensya na po. Ayoko nung gumastos ka ng milyong-milyong peso sa kasal, pero wala ka na pagpaaral ni isa. That is kayabangan, baby. Nagpagawa ka ng mataas, sobrang laki na maraming bagay, hindi mo na pag-aral yung mga anak. Pangarapin naman natin po ng ating mga anak po at ang bukas po natin ay sobrang ganda. Tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Pag-usapan niyo po ito sa group huddle at may inaayos pa po akong lesson about this na parang coaching. Isipin mo lang, ano muna yung malalaking bagay na gusto mong maabot sa buhay? Ano yung mga gusto mong maabot, mangyari, matapos, maipagpatuloy? Isulat mo yon sa malaking bilog. Isulat mo. Again, we will break the minimum mentality and we will go to maximum mentality. Kung ako po, may empleyado po tayo, halimbawa, 2 sa Big Brew, hindi kami papayag hanggang 10 taon, ilang taon, empleyado po yan. Ang goal natin, magkaroon sila ng sarili nila po coffee shop or coffee tea, something ganyan. Pero yung malalaking bagay, magsimula ka muna sa maliit. Maliit na hakbang na pwede mong gawin at simulan. Ano yung maliit na bagay na pwede mong simulan ngayon? Minsan kailangan lang muna nating humakbang at ang bayad muna sa iyo ay matuto. Si Peter pagod na. Meron siyang malaking dahilan para hindi pumunta. Pagod na po ako sa talo eh. Sawan-sawa na po ako sa pagod. Pero kahit pagod siya, inalaw niya yung word ni Jesus. Launch out into the deep. Let down your nets. What is the purpose? For a catch. For a catch. Ganun nga po natin yung kamay natin. For a catch. Walang mahuhuli ang hindi umaalis. Walang mahuhuli ang walang ginagawa. Walang mahuhuli yung walang pangarap. At higit sa lahat, walang mahuhuling makabuluhan kung wala si Jesus na siyang dahilan kaya tayo may mararating, na kaya tayo makakatuntong, na wala tayong ipagyayabang kasi lahat ng maaabot natin at mararating natin is because of Jesus. Can I hear amen? Wow, thank you, Jesus. Lagay natin uli yung kanang kami natin sa tapat ng ating puso. Marami dito, Lord, mahirap pero punong-puno ng pangarap. Marami din dito sa ngayon, walang-wala pero punong-puno ng pangarap. Marami din sa amin dito, magulo ang sitwasyon pero punong-puno ng pangarap. Maaring meron dito natatakot pero merong pangarap. In the name of Jesus, Panginoon, i-remind mo lang kami, kahit yung talo na, pwede pang manalo. Yung nalugi, pwedeng makabawi. Yung walang-wala, pwedeng may marating, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, dito sa Praise Church family. Even yung mga nasa kids church,
Napakapapalad ng mga batang yan. Ngayon pa lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa pagtanda namin, katulad ni Nanay Puring, dumating talaga yung pagkakataon sa kanya, siya yung umaayaw sa pagpapala. Pwedeng magpabalik-balik siya sa Amerika, pero mas gusto niya dito sa Pilipinas, Panginoon. At alam po namin, nadadagdagan ng kanyang taon, siya talaga yung example na parang wala nang hahanapin pa. Even ng kanyang mga anak, even ng kanyang mga apo, ang gaganda ng buhay. Ang buhay ni Nanay Puring ay regalo sa Praise Church. Biro mo, may Bible na kami na pinaniniwalaan, may nakita pa kaming living Bible na totoo ang iyong pangako, na wala kaming nakitang naglingkod sa iyo na nagmukhang kawawa o nagmukhang hampas lupa, kundi even ang mga anak niya ay pinagpala. In the name of Jesus, maaring empty ka ngayon. Feeling mo nalelate ka. In God's beautiful time, ready ka, hinog na hinog ka na sa karanasan. Ready ka na na umapak sa destiny na nais ng Diyos na iyong marating sa buhay. Hallelujah mga kapatid. Sige nga po, dilat niyo ang inyong mga mata. One step forward lang po tayo, one step forward. Inaapakan namin ngayon lahat ng pangarap na inilalagay mo sa aming puso. Even yung mga nasa isipan lang namin, nasa puso namin, O God. Gusto po namin maraming taong matulungan, makakilala sa iyo. Gusto po namin, hindi lang kami ang pinagpapala mo. Even ang aming mga kapitbahay, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Praise Church family, meron tayong Diyos na walang imposible. Kaya niyang gawin lahat ng pinaiisip niya sa iyo. Thank you so much, O God. Pagpalain mo mga outreaches namin. Pagpalain niyo po ang ginagawang pagsamba sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Come on, mas malakas ang palakpak para sa Lord. Hallelujah. Good morning, good morning. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yung mga wala pa pong envelope, pwede po tayong humingi sa mga ushers na nakatayo po sa likod. Then, let me share this passage in Malachi 3 verse 10 to 11. Bring the whole tithe into thy storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. In verse 11, I will prevent pests from the devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Yung mga finances na binibigay sa atin ng Lord, do not just spend it, but invest it. Pag sinabi kasing spending, pag nilabas mo yung finances mo, maya-maya wala na yan eh. Pero pag sinabi nating investing, may bumabalik. We must learn na giving our tithes is investing for heavenly cause. Eternal ang bunga niyan. Kaya't hanggat bata ka pa or kahit estudyante ka, pwede kang mag-tithes. Lalo na tayong kumikita na or may source of income, huwag tayong mag-worry sa finances natin. Then, share ko lang din po, naalala ko lang, last year na-challenge po ako sa pagbibigay sa Panginoon. Kasi, yung pinasukan kong trabaho, hindi po ako binabayaran ng 6 na buwan. Pero kahit na-struggling ako sa trabaho, mas pinili ko pa rin magbigay sa Panginoon. Kasi naniniwala ko na pag inuna ko ang Panginoon, di niya hahayaan na masaya ang profesyon ko. Kaya kahit di ko man makuha yung inaasahan na kulang sa akin ng employer ko, na secure naman ang pagiging pharmacist ko. At ang pagiging pharmacist ko po ay galing sa Diyos. Kaya nagtiwala ako sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay. Minsan kasi pag nagtatides tayo, akala natin nababawasan tayo, akala natin nababawasan yung finances natin. Pero ang totoo, nadadagdagan tayo. May bumabalik sa atin, hindi man material blessings, pero yung nade-develop yung generous and faithful heart, it's a gain.
Lagi nating tandaan si Lord unlimited. Kaya do not underestimate the Lord even in our finances. Trust Him always in that aspect. Magiging blessing ang financial life natin sa iba kapag binless natin si Lord through it. Kapag natutunan natin maging faithful sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay, inaalaw din siya na ingatan ang mga bagay na pinagkaloob niya at pinaghirapan ng ating mga kamay. And church, remember this. When we give to God 10% of our finances, He will protect the 90%. Sinabi sa verse, di ba, I will prevent any pest. Meaning, hindi niya hayaan yung finances mo, hindi niya hayaan yung resources mo, yung family mo, yung health mo, or even yung profession mo. Hindi niya hayaan na masira at masayang kasi secure dyan lahat sa Panginoon. And always remember na everything we have is a gift from God. Kaya wag natin ipagkait ang para sa Kanya. Kaya let's bow our head and let us pray. Panginoon, we surrender, Panginoon. Lord God, thank you po sa reminder, Lord God, na to give what is due to you, Panginoon. Lord, in the first place, Panginoon, lahat po ng resources, lahat ng finances namin ay sa iyo po nang gagaling, Panginoon. And Lord, thank you, Panginoon, sa opportunity na makapagbigay ng aming mga ikapu, Panginoon. And Lord, as we offer our tithes and offering to you, Panginoon, alam namin, Lord God, na ikaw ang patuloy na magpapala sa amin, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa araw-araw na blessings na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. At nawa, itong offering na to, itong kaloob na to, Panginoon, is para sa ikalalago ng iyong mga gawain, Lord God. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mag-announce lang po tayo na habang nagkakaloob tayo. This coming Wednesday is our monthly fusion. Please, rally our people. Napakagaganda ng word na binabanggit po at pinag-aaralan dito. And then, Lord, JB, nadyan ba yung slides po natin about mid-year prayer and fasting? Ano po, pakita lang ho natin kasi next month o next week, July na po yan. So, ang prayer natin ay ganito, ano po, first week ng July, July 4, teka, hintayin lang natin yung, yan. Okay? Ganito gagawin natin, yung first 5 days ng prayer and fasting, more on individual. Nandiyan na po ba? Okay, nailagay natin. Mac, pera nga cellphone ko, anak, pera nga cellphone ko. Kantang-kanta na yung worship team, alalay lang muna. Ha? Okay, thank you God. Thank you Jesus. Okay, ganito, ang prayer and fasting natin, July 3 to 7, this is personal. Ang gagawin natin, 3 to 7, July 3 to 7, papaayusan ko po ng parang solarium ang matang tubig. Pagkatapos from 6 p.m. to 10, pwede po kayong pumasok and to pray individually habang nagpa-fasting. Okay? Pagdating naman po ng 10 to 14, ito po yung ating group prayer. Doon po tayo sasama magkaawitan, may mga testimonies, makarinig ng word. So ulitin ko po uli, July 3 to 7, individual prayer and fasting as a preparation. And 10 to 14, ito po mismo yung ating mid-year and fasting week. Please rally our people. Mac, ka na nga yung natin, yung bag dyan. Ayan. Nagsulat po tayo ng mga love letter natin na prayer request. Hindi ko po binuksan talaga yung iba. Talaga nakaselyado po. Gagamit ka pa ng acetylene para mabuksan. So narito po yung mga sobre. Tingin ko po may mga isinulat kayo dito na halos nakalimutan nyo na. Pero ito po, yung mga prayer request nyo po, last annual prayer and fasting natin noong January, you can open it, ano po, pero doon na po sa matang tubig natin ibibigay, ano po, balikan nyo lang po ang mga prayer request nyo at tingnan nyo po gaano karaming kasagutan ng Panginoon
ang tinugunan ng Diyos. Okay? Mga kapatid, next month, makita-kita tayo. Happy prayer and fasting, and prepare yourself to meet the God. God bless you. God bless you.